Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit. Nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali sa inyong lahat. Sa may mga kahilingan at mga panalangin na dala-dala ngayong araw na ito at sa mga hawak o pipila para makadulog sa paanan ng Poong Jesus Nazareno, isang mabuting balita po ang pahayag ng ating pong ebanghelyo ngayon. At kung babalikan natin, ang buong buhay ni Jesus, ang kanyang buong misyon ay laging nakaakibat ang buhay pananalangin. Hindi gumagawa o kumikilos si Kristo nang hindi muna nananalangin o kaya habang at pagkatapos ng kanyang misyon, hinding-hindi makakalimutang manalangin. Kaya ito rin yung maganda na nawa ay hindi natin makalimutan. Napakahalaga po para sa isang tao ang siya ay may matibay na pananalangin. Gaano man tayo kabisi, gaano man kadami ang ating responsibilidad, hindi tayo pwedeng mawalan ng oras para magdasal. Okay. Kaya po ngayon, ito ang isang pakonsuelo na maririnig natin ngayong araw na ito. May nagdarasal para sa iyo. May nagdarasal para sa atin. Hindi lang ikaw ang nagdadasal, kundi may nagdarasal para sa iyo. Walang iba kundi ang Poong Jesus Nazareno mismo. Yan, ito yung mga huling tagpo o huling panahon ni Kristo dito sa lupa. At sabi po, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Ama, ingatan mo sila. At ang sabi, nawa maging isa sila. Mismo ang Poong Jesus Nazareno ang nagdarasal para sa atin na tayo po ay ingatan at tayo po nawa ay kumilos bilang isa. Hindi pwedeng, minsan po, parang sa buhay natin, mas pinipili kasi natin mag-isa. Mas pinipili natin ang mag-isa. Si Kristo, ang dalangin niya, sana tayo maging isa, hindi mag-isa.
Mahirap po kasi yung maramdaman mo na wala kang kasama. Mahirap yung maramdaman mo na nag-iisa ka lang. Pero sana ngayon mismo, maramdaman mo, malaman mo na hindi ka nag-iisa at huwag ka dapat mag-isa. Kaya kahit dito sa misa, kahit nandito ka, huwag lang puro sarili ang isipin. Huwag lang yung panalangin na para sa sarili ang dapat idinudulog, kundi iniisip din natin yung kapakanan ng iba. Kaya nga 'di ba, magkakaugnay pati sa unang pagbasa, ang paalala ni San Pablo sa kanyang sulat, sabi, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. At napakaganda ng bandang dulo, sabi po, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus at higit na mapalad ang higit na mapalad ang magbigay kaysa ang tumatanggap. Mas masarap, mas masaya na tayo po ay nakakapagbigay at hindi yung tumatanggap. Na-experience ba o na-feel ninyo na masaya ka na may naibibigay ka sa iyong kapatid, sa iyong pamilya, sa ibang tao? Yung masarap, yung masaya. Kaya lang kasi, nagiging malungkot at mabigat sa kalooban natin yung magbigay kapag iniisip natin yung para sa sarili natin. Paano ako? Lagi na lang ba ako magbibigay? Kasi meron din akong pangangailangan, meron akong gustong bilhin. Paano yung para sa sarili ko? Kaya tuloy, hindi tayo nagiging masaya sa pagbibigay. Na umaabot minsan, nagbibigay tayo, pero ang daming satsat. May mga masasakit pang salita. Ngayon, pinapaalala sa atin ng mga pagbasa, isipin mo ang sarili mo. Isipin mo ang iba, wag ang sarili. Dahil, yung para sa atin, si Kristo ang nagdarasal niyan, yung para sa iyo. Si Kristo. No? Makakatanggi pa ba ang Diyos Ama pag siya na ang nag-request para sa iyo? Pero ang kahilingan naman ni Kristo, ikaw naman yung mag-isip nung para sa iba. Diba? O kaya, sana ngayon ma-realize na, minsan nagdadabog tayo pag nagbibigay, masama ang loob natin pag nagbibigay, o kaya naman, nagbigay tayo, pero naghihintay tayo ng kapalit. Kaya hindi nagiging maganda ang relasyon at ugnayan natin to the point na nagkakanya-kanya na lang tayo. Nawa po, wala namang imposible sa taong nagdadasal. Lalo tigit, kapag si Kristo ang nagdasal, na tayo po ay maging isa, kumilos mag-isa, mangyayari at mangyayari ito. Iwanan ko po at panghuli, muli paalalahanan ko sa sinabi ni San Pablo, higit na mapalad ang magbigay kaysa ang tumanggap. Amen?